na ang nangyari sa 2 billion? Yun, ang daming tatanungan Na dito remaining sa champion public funds. natin. Eh. Ang sabi nila, biglang nagpulasan ka, Eric, ang mga kongresista na punta na sa Dubai, na sa Japan, na sa South Korea. Inandarayaan daw ni Bongbong Marcos ang automated election ng 2022, kaya nanalo siya. At ang huwad na landslide victory ng tambalang Marcos Duterte, dapat kunin ang pinakamalawak na suporta ng mga puwersang anti-Marcos, anti-Duterte. Kaya pala nag-Christmas party kayo. Or kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education, i-account nyo muna. 3. Number 1, ang inyong panguhut-hut sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037, dugo at pawis ng mga guro, 20-20, 50-50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa. Bakit nyo ito ipinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. May bagong pasabog si Ka-Eric sa isang politiko na umalis ng bansa gamit umano ang kaban ng bayan, ngunit ito ay nagtatanong lamang kung totoo ba ang nasagap umano nitong balita na si Congressman Benny Abante ay nasa Dubai. Tinalakay din ni Ka-Eric ang paggamit ng pera ng bayan sa kanilang pansariling interes at hinahanapan ng ilang resibo kung saan napunta ang natirang pondo bago magtapos ang 2024. Ka-Eric sinimulan nagpagtira sa mga kongreso, sinimulan kay Congressman Acop at kay Pimentel sa di makataong pagpapakulong sa kanila sa kongreso. Matapos nito binanatan niya rin si Congressman Suarez sa pagtatanggol ng mga ito kay House Speaker Martin Romualdez. Matatandaan na si Ka-Eric at Lorraine Badoy ay inakusahan ng kongreso sa pagkakalat ng fake news gamit ng programa nila. Dahil dito ay pinatawag sila at sinama pati ang prangkisa ng SMNI at inalam ang prangkisa nito kasama si Congresswoman Migs Nograles. Binulgar naman ni Lorraine Badoy ang isang mambabatas na umano kakampi ng CP-PNP-A na nasa loob ng grupo ng mga guro. Nagbigay din si Lorraine Badoy ng katanungan kung bakit sila magkakasama ng mga pinaniniwalang CP-PNP-A sa Kongreso ay masayang-masaya nung sila ay pinarusahan na ikulong sa Kongreso. Mabilisang naman sinundan ni Ka-Eric ng tanong si ACT Teacher Franz Castro tungkol sa pagkidnap nito sa mga katutubong kabataan at sa nangyayaring ambagan sa mga guro. Na humigit sa 50 milyon samantalang sinabi nito na meron budget ang kanilang partido para manghingi pa sa mga kawawang mga guro. Na humigit sa 50 milyon samantalang sinabi nito na meron budget ang kanilang partido para manghingi pa sa mga kawawang mga guro. Para sa di maipaliwanag na programa kung saan ginagamit at tahasang sinabi ni Ka-Eric. Ginagamit sa kanilang pondo sa teroristang grupo na si PNP-NDF at pinaimbestigan na umano ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Tinalakay din ni Ka-Eric ang pagkakalat na nandaya umano ang tambalang Marcos at Duterte sa nagdaang eleksyon. Habang sila ay nagpaparti kasama ni Speaker Romualdez at napapabalitang CP-PNP-A sa Kongreso at Laila de Lima. Nagbigay ng mensahe si Ka-Eric kay President Bongbong Marcos tungkol sa destabilizer na balak siraan at pabagsakin ang gobyerno nito. Ilang pang maiinit ba pasabog ni Ka-Eric tunghayan natin mga kasolid Pete News, tara. Let's go. Pinuntahan kami ni Congressman Acop sa aming detention, illegal detention center namin. Saan ba ang mga karapatan ninyo na nilabag namin? Wow. Yan ang unang tanong niya. Gusto namin maliwanagan dyan ka Eric, Dr. Badoy. Ano ba ang inyong sinasabing nilalabag namin? Ang inyong karapatan? Kasi nag-alsa na ang mga tao. May meron ng dinudumog na sila ng public opinion at pati na ang mga PMA graduates na mga respected top military generals and officers nagsalita. Sumambulat bigla ang public opinion ng pangbubusal, paglabag sa mga karapatan. Sinagot ko siya, Congressman Acop, nasa basic right ng tao na magkaroon ng due process. Magkaroon siya ng boses, lalo na kapag hindi naman siya akusado o hindi pa siya nililitis. Yun pong nakita namin na hindi niyo ginagarantiyahan sa amin. At pinipilit nyo kaming lumabag sa mga batas like Soto Law. Sabi niya, pinagsalita naman namin kayo .
Mahaba pa nga ang oras ninyo. Yeah, sinabi niya na mas marami kaming sinabi kaysa Kaysa sila. sa kanila. Talagang nagbilang siya. Oo, which is not true. Sapagkat ginigiit namin ang due representation and the counsel ng abogado, i-deny nyo sa amin yan, nagpalusot pa kayo na dahil kasalanan ng taga-SMNI na hindi kayo binigyan ng abogado. Dahil ang abogadong dinala nila para lamang sa corporate representation ng SMNI. Mali. Nagtataas ng kamay si Atty. Suplico at Atty. Yeah. Mark Yeah. Tolentino. They are being vehemently denied. Yes. Hindi pwede yun. Kasi kayo na nagsabi There's kanina. a video that can That prove what there we're saying. Yes, correct, Ma'am Lorraine. Number 2, na iginiit namin ni Ma'am Lorraine in the second hearing, ang ganong constitutional right at due process protection and equal protection of the law, sinasabi nyo pa rin sa amin, wala kaming karapatan para ibigiit yon sapagkat nag-under oath na kami. Kaya mali po ang inyong mga pagtingin. May punto de vista na tama, binabanggit ni Senator Robin Padilla. And yet, dahil sa pangyayari na ito, ipipenalize nyo kami sa aming paninindigan na ipangalagaan at isulong ang karapatan sa malayang pagsasalita at malayang pamamahayag sa pamamagitan ng paggamit ng MTRCB at ng NTC na walang pakundangan, walang due process, walang matinaw na hearing at basta na lang kami pinasarado for 30 days, 14 days ang isa. Ang tanong namin ngayon sa inyo, bago idugtong ni Brother Franco, bakit ang gusto magpabagsak sa gobyerno, kumakalaban sa gobyerno, at lantarang nagtatanggol ng mga komunistang teroristang nagwawasak ng ating bayan, pumapatay, nagsusunog ng bobomba, nangaambos ng mga pulis at sundalo, hinahayaan nyo na libre makagamit ng mikropono, may bayad pa sa loob ng Kongreso. Pwede ba yon? Na hindi namin punain yon? We're talking about Franz Castro, Raul Manuel and Arlene Brosas na naiwan na mga survivor ng mga CPP, NPA, NDF operatives inside Congress at minamaniobra nila ang Kongreso as if kaya nilang imaniobra at abusuhin ang poder na ito. Bakit libreng-libre nilang nagagawa yan? At hindi nyo ginagamit ang inyong tungkulin na pangalagaan ang ating saligang batas at ang ating konstitusyon at ang ating pamahalaan. Yun ang tanong namin sa inyo. Si Ma'am Lorraine, hindi niya lang ma-explain sa inyo kung paano ang mga advertisement, ang sabi nyo, nagsisinungaling siya. Kino-confuse niya kayo. Wala naman talaga kaming alam kung ano mga advertisement sapagkat hindi kami nabubuhay sa pera. Nabubuhay kami sa voluntary support. Also, Eric, no, I told them very clearly, sa next hearing, I'll bring the papers. I'll have the answers. I'll have the answers sa next hearing, no? Because I don't know the answer. Oh. And then that's when they said I was lying. So in other words, it wasn't really an honest inquiry. Kasi kung totoong gusto niyo malaman ang katotohanan, kung ano talaga yung sponsors namin, di umuo sana sila doon. Correct. Pero hindi, biglang dinetain ako. So, go ahead. Correct ka. And Brother Franco, idugtong ko lang. Yes. Nang kami po ay illegally detained na sa Kongreso, ang una pong pumalakpak at nag-break in news ay ang mga taga-CPP, NPA, Yeah. si Teddy Casino, si Arlene Brosas at sila Raul Manuel at Franz Castro. Natural. Ibig sabihin, agenda nila ito. Agenda nila at kinonsinti ng ating mga kongresista kung kaya nagalit ang mamamayan. Hindi po namin kalaban si Tambunting, hindi po dapat kalaban ng mamamayan si Pimentel, si Suarez, si Hernandez, at sino pa mga kongresista na nandyan, pati si Speaker Martin Romualdez. We should not fight each other sa politika na ito, pero pumupuna kami sapagkat nagagamit po kayo o nagkikipaggamitan kayo sa CPP, NPA, para labagin ang mga karapatan ng tao bayan. Kaya nagtataka ako dito kay General Acop, bakit ganun? No? Apo. Ano nangyari dyan? At gusto kong emphasize yung binanggit ni Senator Bato de la Rosa. Kung na-offend kayo na nagtanong kami, bagamat hindi tumugma sa datos pero tumugma sa katotohanan, Yes. na may bilyones kayong pondo sa Therefore, travel. hindi fake news. Hindi siya fake news. Yeah. Na inuulit niya, hindi yun news. Katotohanan yun. Hindi kami news program sa Laban Kasamang Bayan. Public affairs, public commentary issues ang aming talakayan at opinion ang aming bit-bit, hindi po straight news reading kami dito. So malinaw po yun. Tama si Ma'am Lorraine. Yun ay tamang pagtatanong. May source man o wala, i-reveal man namin o hindi, sapagkat ito ay public expenditures. Ngayon, kung feeling aggrieved, na agrabyado, nasaktan, na abuso namin ng aming karapatan dito sa pagpapahayag, at yun ang pagtingin ni Speaker Martin Romualdez, ang tamang ginawa niya, nag-file siya ng kaso sa korte para patas at balanse ang pagtingin ng korte kung tama o mali kami o tama o mali siya. Hindi pwedeng gamitin
ang tamang sobrang-sobrang kapangyarihan na atakihin ang buong organisasyon ng SMNI at mga taong na sa tingin nila ay konektado sa SMNI, pati na si Pastor Kibuloy, pati na si former President Duterte, pati na kung ano-anong pangangalkal na wala nang kinalaman sa issue ng itinanong na pondo sa travel expenses, bakit hindi kayo pumunta sa korte? At pangalawa, ikaw ba ang nasaktan, Congressman J.J. Suarez? Bakit parang ikaw ang nag-aabogado kay Speaker Martin Romualdez? At ngayon nakita ng taong bayan na ang agenda nyo hindi ang tungkol sa pagtanong namin sa travel expenses. All along, ang agenda nyo, pinayagan nyo ang hiningi ng CPP, NPA, NDF na tanggalin ang ulo ng SMNI at iparalyze ito sapagkat nasasaktan sila sa aming ginagawang paninindigan na labanan ang kanilang communist terrorism, recruitment at lahat ng karahasan at mga kalokohan na ginagawa nila sa ating bayan. At ngayon, nagkataon na nandito rin ang pinaka-target nilang lumpuin na hindi na makabalik sa political relevance. Si Rodrigo Duterte dito rin nagbo-broadcast. At si Vice President Sara Duterte, malayang naihahayag niya dito ang kanyang mga saloobin at pananaw na hindi naman kailangang tingnan na ito ay against the President. So iyon pong tinarget nyo lahat. At ito ngayon ay nailantad sa Kongreso kung paano nyo inabuso ang kapangyarihan na yan. Yan po ang pinupuna ng mga senador. Hindi lang kayo madirektang masabihan dahil sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, may tinatawag na interparliamentary courtesy. But of course, clearly, ma'am. Yeah, but what's worrisome, no, what should concern us is yung MTRC, was it NTC? Dalawa sila. And the MTRCB, no, na ang official na rason na binigay nila sa pag-suspend ng laban ay dahil nagtanong kami tungkol sa expenses ng isang opisyal, no, travel expenses ni Speaker. Nakakatakot yun. Kasi yung ibig sabihin, di kami pwede magtanong. Exactly. Dapat accountability yun. So, kasi naghahanap ng rason, di ba? Yun pa yung nahanap nilang rason. Ang pangit. Ang pangit-pangit tignan talaga kasi dapat very clearly may accountability. I saw that beautiful interview of Karen Davila with Migs Nograles, no? Kasi ang tinanong sa kanya ni Karen Davila dito kay Nograles, no? Kung hindi si Speaker yung tinanong nila, will you still call them? And she couldn't respond, no? Natameme. She couldn't respond. She couldn't. Yung feeling guwapa. Feeling lang. Feeling lang, yeah. Hindi na magwapa. Yeah, so very worrisome. Kasi ang malaking issue dito is press freedom. Eric, pwede mo ba explain kahit slowly lang, kahit konti lang. Yung CEGP, ang lagi niyang sigaw, no? Ang lagi nilang sigaw is defend press freedom. Yes. Pero ngayon, tahimik sila. Okay. No, so can you explain, kasi you were part of the CEGP, weren't you? Doon ako na unang na-recruit, ma'am. Okay. Program siya. Pag ibig sabihin ng program, ay pwede nilang galawin yan towards the end of the year kasi ang panggagalingan niya, excuse me, Ms. Ina, Brother Franco, ang panggagalingan ng unprogrammed na more than 500 billion, actually 700 billion, ma'am. Kasi ang unprogrammed is only 200 plus, naging 700 billion. So ang idinagdag ay 500 billion. Pag sinabing unprogrammed, manggagaling po ito sa napakalaki source. nun. Napakalaki. Manggagaling po ito sa source ng savings ng mga GOCC. Government and Owned and Controlled Corporation. Manggagaling po ito sa new collection, new revenue, at ang pangatlo, foreign loans or foreign revenues. Ibig sabihin po, pwedeng ang pundong ito ay magagamit sa ibang purpose dahil unprogrammed siya, hindi siya pwedeng ihulog sa tinatawag na technical malversation. Napakalaki ng Ilborome, tama si Ma'am Lorraine, at we are facing an election year. Napakalaki ng pundo na ito na tinatanong ni Senator Coco Pimentel at tinanong na rin ng isang economic advisor or isang ekonomista, bakit nagkaroon na sinakop pati ang savings and income ng GOCC para paghugutan ng unprogrammed source. Ibig sabihin, Grabe. GSIS, isa GOCC, SSS, Land Bank, DBP at iba pang mga government. Nililimas. Yes, lilimasin siya upang ilagay sa unprogram. Hindi natin alam saan patutungo ang unprogram na ito. Samantalang ang kukurampot na mga kalsadang pondo, water source, 2.5 million. is only 2.5 million lang ang ibinigay. Kinaltas pa nila ang almost 6 billion at inilagay sa kanilang savings deposit or savings projection, hindi pa kasama
itong unprogrammed na 500 billion. Ngayon sa pagtatanong na ito, karapatan ba ng mamamayan na tanungin ito? Tungkulin ba ng SMNI na isiwalat ito? At tungkulin ba ito ng Kongreso na ilahad ito, both Senate and Lower House? Yes. Dapat pang kailangan kasi para hindi makabalik, Yun you nga. have to stabilize Dapat and ba develop natin, the area. dapat man tanggapin ng ating mga kababayan yung Siyempre ganun, kung hindi. ganun na, yung Mali. kanilang opinion, hindi, wala naman Mali eh. siya. So, onti na lang muna, ibigay natin sa iba na pagbaba, na ibang programa. How do you look at Kung may dapat silang pinorograma at dapat pinunduhan, ang last mile school ng DepEd sa mga liblib na lugar, paramihin ang mga paaralan na hindi na kailangang tumawid ng 8 ilog at 8 sapa ang mga kabataan. Hindi kayang punduhan ni Sara Duterte yan kung walang pundo para sa malalayo at mga liblib na mga eskwelahan. Yung tanong ni Miss Ina, tama ba na kapag napalayas ng NPA at dumadapa na siya, Yeah. ay kailangan paliitin ang budget para sa mga lugar na dating pinugaran nila? I agree with Ma'am Lorraine. That is a Baliktad. wrong notion. Baliktad yun. Bubuhusan. Bubuhusan mo dapat. Para hindi makabalik, hindi And makarecover. in fact, no, yung nangyayari dyan, maraming beses na nakiklear na yung barangay. Yes. Pero dahil walang developmental Balik. projects, bumabalik itong mga NPA. Exactly, Ma'am Lorraine. So can I just go back to that yung unprogrammed na funds, no? 700 billion pala mamang total. Yeah, during PRRD's time, he vetoed those Bawal unprogrammed yan. funds. Yeah, so now it's okay. Pirmado So- na, no? There's nothing more elegant than the barangay development program. Yes, ma'am. Ang Totoo ganda-ganda niya, diretsong serbisyo 'yon. At saka talagang very dramatic yung natatanggal sila sa kahirapan at na-empower sila at gumaganda ang buhay ng pinakamahihirap nating mga kapatid. True. Now they don't want to give it. Yes. Good question. Sapagkat ang taktika po ng CPP, NPA, NDF ay palagi nilang iniikutan ng batas. Yeah. Binubutas ang batas o ginagamit ang batas to their advantage. At ito ang kahinaan ng government dahil we cannot shortcut the law, we cannot violate the law. We have to process ourselves in the process of the law. May batas po sa party list kasi. At para malusutan nila yan, nagbuo sila ng party list front organization. Kabataan, Bayan Muna, Anak Pawis, AK, Gabriela. Lahat ito CPP created. CPP led. Pero dahil wala silang armas at nagkukunwari silang legal, naiikutan nilang batas sa party list at sa Omnibus Election Code. Kaya tama po yung tanong. Dapat po, mayroong provision ang party list law na ito kung hindi man ito ma-abolish sapagkat ginagamit din ito ng malalaking politiko at mga negosyante para makapasok Sila sa Mix Kongreso. Nograles. Yeah, Mix Nograles. Si Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez. At marami pang mga multi-millionaire, billionaire na may party list. Kung hindi man nila i-abolish yan, dapat mayroong safeguards. Number one, hindi ka pwedeng maging party list at ma-accredit sa COMELEC kung hindi mo itatakwil at lalabanan ang CPP, NPA, NDF. Magkakaalaman tayo dyan. Sapagkat tututulan nila yan, Brother Franco Ma'am Lorraine. So sa nagtanong, iniikutan nilang batas, nabubutasan nilang batas, at ang gobyerno natin ay mayroong kahinaan naturally because we have to follow the rules of law sapagkat yon ang mandato sa isang gobyerno. It's correct, Ma'am Lorraine. At gusto ko pa man na yun lang ang basihan natin. Ano bang importante? Ang travel expense na sobra-sobra na hindi na alam kung saan gagamitin ang pondo. Sobra-sobra. Tinabol talaga O at yung NTFL CAC na halos gipit na ang taong bayan Alam para mo- sa kukurampot na Alam mo- pondo lang na hinihingi At ang nila. Alam mo Franco, no, Eric, no, dito makita kung gaano kagaling ang Barangay Development Program at ang NTFL CAC. Hinihingi na i-abolish yan ng mga CPP. That's a measure. Sobrang Consistent. ganda siya. At saka yung sinasabi ni Franco na masakit sa amin dito. Ilang barangay sana yon, no, yung travel expense na yan na ayaw pa i-explain na para bang ang pakiramdam nila pera nila yon. Correct. Hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan yan. At saka hindi lang yan, pag binibigay niya yan sa mga kababayan natin, hindi yun regalo, responsibilidad yon. Trabaho niya yon, duty natin yon. No? Tama. Yeah. Just one last lang na habol. Sige, Miss Kasi Yen. naalala ko, di ba, isa rin sa prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos yung maka-recover tayo sa ating ekonomiya. Eh kung hindi mo nga bubuhusan, no, itong mga lugar na ito, hindi. maging produktibo ang Yeah. iba't ibang bahagi ng ating mas lalo yung mga countries, di ba, itong mga Gidas areas, itong mga talaga matagal na sa Liblib panahon yan, nung walang development, eh ano yun, parang wala talaga sa linya yung direction, no? No. Sa pondo pa lang. Siyempre kung nasan yung pondo, na yung programa. Correct. Yan. It's not real progress pag hindi mo sinama ang pinakamahihirap
It's not real At progress. mali po ang konsepto Yeah. na ang pagunlad ng ating bansa manggagaling sa investment ng mga dayuhan. That can never be. Pwedeng tumulong yon, pero ang pagunlad ng bansa ay manggagaling sa pagpapalakas ng ating sariling lokal na ekonomiya, at isa dyan ay ang pag-develop ng mga barangays natin. Yeah. Yun. Okay. At ka-Eric, Alam mo, ang ACT Teachers Party List, mga kababayan, ay creation yan ng CPP, NPA, NDF. Nanggaling mismo yan sa bunganga ni Joma Sison. Agree. Na ang Alliance of Communist Teachers ay CPP, NPA, NDF. So, yung lahat ng napakaraming problema ng ating educational system, ituturo natin kay Franz Castro. No, katulad ng sinabi ni Eric kanina, ito si Pahilga. No, sumali siya sa at talagang pinaaral pala ng CPP yan na maging abogado para i-infiltrate yung judicial system natin Agree. at babuyin. Hanggang ngayon, active pa yan, ma'am. Active pa. Active pa yan. Yan, at ang kanilang role ay babuyin ang ating gobyerno, babuyin ang ating mga institutions. Correct. So itong si Franz Castro at ang Alliance of Communist Teachers na yan, nandyan sila hindi para maganda yung edukasyon ng mga anak natin at saka yung mga teachers. Correct. In fact, kinikikila nila yung mga teachers natin ng monthly na botaw. Botaw. Na hindi natin alam kung saan napupunta. Hindi, alam natin napupunta yun sa mga NPA, sa terorismo. No? So, itong sinasabi nila, napakalaking compliment ito sa ating Vice President. Yeah. Kasi takot na takot sila. Saan ba natatakot ang CPP, NPA, NDF? Takot na takot sila sa isang lingkod bayan Tama. na totoong naglilingkod sa Pilipinas. Yan ang totoo tungkol sa kanila. So, hindi na misteryo yung ganyan mga sinasabi ni Franz Castro. Yeah. Baka gusto niya maging secretary. Alam niyo mangyayari sa mga anak natin? Anak ko, i-recruit Pag si nila. Franz Castro, Sira. dadamputin niya yung mga anak natin na walang paalam at Okay. ipapasok niya sa van kasama si Satur Ocampo. Katulad nung ginawa nila sa Sa Palaingon. mga batang katutubo, no, na hanggang ngayon she's standing for trial, at sana lumabas na yung desisyon Correct. para we will see her behind bars where she belongs. Agree. Miss Ina, thank you, Ma'am Lorraine, sa napakalinaw mong editorial commentary patungkol sa usapin na Yun nga. pinapatanggal nila si Inday Sara Diba? Duterte. Go ahead, Sabi Miss nga, as Vice President Sara Duterte must be doing her job really well Yeah, as Education Secretary para ganyan ang hiling nitong mga komunistang teroristang grupo na kanina na una nating natalakay, no? I'm sorry. Una na nating natalakay yung influence no sa mga kabataan kasi yung simula sa EGP. And gusto ko lang din balikan ito. Go ahead. Dahil si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, napakalinaw ng kanyang direksyon, natigilan na at tuldukan na itong NPA recruitment sa hanin ng mga kabataan. At yun yung gusto kasing di ba? We always say this na itong mga komunistang teroristang grupo nakalubog dito sa sektor edukasyon, lalo na dito sa Kongreso, no, sa katauhan ni Franz Castro, ay talagang automatic yan ang lalabas sa kanilang bibig. Pero tayo, di naman na tayo, bulag. Kaya tayo, tatawanan lang natin yan si Franz Castro, ang Christmas wish lang naman namin dito, ay sana matauhan ka pa. Kung meron pang pagkakataon yan, di ba, Ka-Eric, di ba? I mean, naniniwala pa rin tayo na sino kahit isang katiting dyan, no, ng bahagi ng pagkatao mo, Franz Castro, magbalik loob ka na. At lahat ng ginawa mo, atraso mo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga guro, sa mga kabataan, ay mabawi mo pa. Alam mo, Ina, Franco, Eric, no? Si Vice President, di ba may mga intriga-intriga na about that unit team thing, di ba, na may mga tao that are inuudyok siya, they're demanding na you already divide, you already umalis ka na, kumalas ka na dyan, di ba? But she's not doing it, and my guess here is because I can see it. She really wants to fix the educational system. Our I agree Vice with that. President is really very passionate about our children. Kitang-kita talaga yan. And tinitiis niya itong mga intriga na ito. Tinitiis niya yung binababoy siya ng Kongreso. No, yung that kind of treatment. Because she really and truly wants to serve the Filipino people, Yeah. more so our children, more so because the CPP, NPA, NDF is inside our schools. No, so we are so fortunate to have such an education secretary. Ma'am, idadagdag ko lang. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan ang CPP urban operatives like Franz Castro and ACT teachers. Hindi nyo ba nakita consistent 3 major surveys ang nagsasabi na one of the best performing cabinet members Yes. sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
Si Sara Duterte, nasa 1, 2, 3, top performer. Most trusted, high performance, Trusted. most trusted, at kinikilala ng taong bayan ang kanyang ginagawa sa DepEd. Number 2, malinaw po na may dapat ipapaliwanag. At kami nga nananawagan kay Inday Sara Duterte, napakabait po ninyo, Vice President Sara Duterte, para hindi ninyo ipagpapatuloy ang investigasyon na magpapatigil sa illegal na pangungulekta ng butaw. Ni Franz Monthly Castro. nila Franz Castro, na sa loob po ng 8 years, from 2015 to 2023, Brother Franco, ang estimated amount ay mga 50 million pesos. At walang Sa Manila lang yun. Luzon. Luzon. At walang audit, walang report, walang expenditures, walang projects, walang benefits. Mandatory payroll deduction pa. At ang ginagamit nilang sangkalan, may CNA daw sila. Collective Negotiations Agreement sa former DepEd Secretary Liling Briones na pwede namang i-review. Madam Vice President, hindi po namin kayo pinangungunahan, pero ito pong sentimiento ng mga guro at mamamayan. Ipurso po natin ang investigasyon bakit mula 2015 hanggang 2037. Brother Franco, ano sa payroll? Ang deduction aabot hanggang Yun, isa pa yun, di ba? 2037. Oh. Ma'am Lorraine, mga kababayan, Miss Ina, ang butaw po ay monthly dues or forced contribution. Kahit hindi ka magko-contribute dahil hinuhugot nila sa mandatory payroll deduction, automatic nakakakuha sila taon-taon po, hindi bababa sa 10 milyones. Okay. Brother Franco. Ayun ang accomplishment ng ACT teachers, ang pangingikil. Nananawagan na pa alisin si Nananawagan Inday na Sara. ibang guro. Okay, malinaw yun mga kababayan. Ang accomplishment po ng ACT teachers party list, itong sinasabi ni Ka Eric, na pagkuha, pangingikil to Ka Eric, Pangingikil, di ba? equivalent yan. Malinaw ito. Panguhot-hot. O sige, ngayon ibabalik ko ang tanong sa iyo. Ano ba ang accomplishment ng ating Vice Presidente? Naku. Ay naku, kita naman po Malulunod natin. Yung pagpapagawa ng maraming classroom, I cannot count it dahil sobrang Libo. dami Ka Eric. Libo. Tomorrow we'll have the complete report. of please, our ma'am, please. Ilalatag po namin ang accomplishment ng ating Please. Vice Presidente para makita ng sambayan ng Pilipino. Pero kayo po, ano pong accomplishment ninyo? Not only that, Franco, nagbigay siya ng accountability Yes. niya kung anong ginawa niya sa pondo. Yes. Exactly, ma'am. At isa sa reason yan kung bakit kailangan ng pondo ng ating Vice Presidente. Bakit? Para sa kanila to Sa CPP, NPA, NDF ito Naalala mo, Kaya Frank, gustong tanggalan ng Yung pondo binanggit ko Eric. kanina, Yes. yung pagpapalaganap ng MKLRP Oh, na gustong ipatigil ni Inday Sara sa online Oh. at habulin ang mga nagre-recruit ng NPA. Yan. Exactly ka, Eric. Ang kanyang Kaya ginagawa. gusto nilang tanggalan ng pondo ang ating Vice Presidente dahil ang numero unong target ng ating Vice President Sara Duterte ay yung recruitment sa hanay ng kabataan. Exactly. Yun ba yung priority na sinabi mo walang kailangan i-priority ng ating Vice Presidente? That's the number one Priority. na priority ng ating Vice Presidente at sinasabi mo dito, kabaliktaran. ACT teachers, sabi nila gusto nila magkaroon ng bagong secretary na ipaprioritize ang teachers at estudyante. Exactly Bakit yung hindi Hindi ginagawa. ba yun ang ginagawa ng ating Vice Presidente tapos puputulan mo ng pondo? Hindi, at saka di ba yung style ng CPP, they pretend to speak for everybody. As if they actually, are. Kaya gaganon nga lang sila, si paano lang yan, si ano pangalan nun? Sila-sila lang yan. Sila-sila lang, kaya nga- Magkada, si Antonio Tinio. Tinio. Kaya nga Kaya ganito Kaya kinokorek natin ang kanilang pagsusulat dito. Even sa pag-narrative nila, lolokohin nila mga Pilipino. as if they represent- Teachers and education personnel. Oy, tingilan Kayo niyo lang ganyan. yan. O damay dahil marami nagmamahal na mga guro sa ating Ang Vice challenge Presidente. natin sa kanila, before kayo mag-demand ng pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte sa Department of Education, i-account nyo muna. 3. Number 1, ang inyong pangungutong panguhuthot sa mga teachers na umaabot ng 50 million na ang hindi nyo ma-account. Kawawa ang mga guro until 2037, dugo at pawis ng mga guro, 20-20, 50-50 pesos, 70 pesos, iba-ibang taripa. Bakit nyo ito ipinagpapatuloy? Paliwanag nyo, wala kayong report, wala kayong expenditures. Number 2, nagdo-double funding kayo. If you are building organizations of teachers, mayroon kayong party list that you can access 100 million pesos. Hindi pa kasama ang inyong 30 million na mga extraordinary fund na pinapalusot nyo sa Kongreso. Bakit papupundohan nyo pa ang mga teachers? Dapat may paliwanag nyo saan napupunta mga pundo nyo. Third, Brother Franco, nakasalanan nyo sa taong bayan, before kayo magmagaling, Franz Castro, sagutin mo muna ang panawagan ng taong bayan. Bakit kayo nag-kidnap?
Yan. ng mga kabataan sa Yun, Talaingod. sabay. Teacher ka pa naman, sabi mo. O bakit kayo lumabag sa mga batas at may mukha ka pang ipakita na nandyan ka sa loob ng Kongreso? You resign. Yan yung nahuli natin siya. Yes. Pero maraming Yung hindi siguro siya nagawa nahuli. yan na hindi siya nahuli. Yeah. So ito ay klarong-klaro na ang ganitong Sindikato. hakbang ay sinindikato. Kaya tama lang na ang inyong pangalan ay Alliance of Communist Teachers sapagkat ikaw ang nagbibigay ng kasamaan sa pangalan na yan dahil sa inyong ginagawang inostisya at mga pang-aabuso sa mga guro. Misina, alam ba ng taong bayan, mga kababayan, kung gaano kabigat ang source na ito na ginagawa ng CPP, NPA, NDF through ACT and ACT teachers sa mga gurong pampubliko? 800,000 plus ang public school teachers, elementary and high school sa Magkano buong yung bansa. monthly? Ang nakukolektahan nila, ang ayon sa datos na hinahanap ni Vice President Sara Duterte, saan ang mga chapters ninyo? Bakit Yan. sinasabi nyo na may 300,000 na nagko-contribute na mga gurong pampubliko at hindi alam na mga guro na nagko-contribute pala sila? Yan. Kasi meron na nga tayo, nagtestimonya ka, Eric, di ba? Nagsalita Sila na Teacher sila. Delia. Gusto na nilang itigil, pero patuloy pa rin. Yes. Yeah. Patuloy pa rin ang pagkuha sa kanilang how much percent Mayroong 25 pesos, 20, may 50, may 70 pesos. Kaya sabi ni Inday Sara Duterte, imbestigahan ito. ayun ang imbestigahan. At dapat Eric. ipatigil ito. At ito yung gusto kong isa pa sa nasabi nila dito. Also, at the heart of teachers, which is raising the wages of teachers and non-teaching personnel according to ACT teachers. As it noted how over 90% of public school teachers do not make a living wages despite being overworked. Bakit hindi nyo itanong yan sa sarili ninyo? At bakit hindi nila i-demand yan sa Presidente? Tsaka Yeah. sabay kaltas. Tapos Kay hindi. Speaker Martin Romualdez. Sinabi nila dito, Di ba, yung, ma'am? Yeah. Sara Duterte is not the president. She's not also the head of Congress na nanggagaling ang budget. Hindi ba you are just making an issue para atakihin May issue siya? lang. Why did you not demand it? Bakit niyo dinimanda yan at itinulak sa inyong kaberks na si Speaker Martin Romualdez na palaki ng pundo at sahod ng mga guro? Ba't ninyo ginawa? And why are you not demanding it from the president who is the head of the government? May Ang comment. Yan, exactly And they Eric, eh. pretend that they care so much for the financial security of our teachers. Pero so ganito, tigilan nyo yung pangingikil niyo, pag-extort nyo, Exactly, ma'am. yung butaw na yan. That's my point. Sinasabi mo, hirap na ang mga guro na Sabay makakuha nakaw. ng sweldo. Sabay Kikikilan mo tuktok. pa? wala kayong pinagkaiba sa NPA na Franz nasa da kabundukan. Potongero. Di ba ka, Eric? Pero Isa silang pinagkaiba na yung mga tao sa mga farmers natin, mga peasants natin doon, wala nang kapera-pera, tututukan mo pa ng baril para kikilan mo. Exactly. Kaya Wala kayong pinagkaiba kahapon, sinilibrate nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas ang anibersaryo ng CPP, Wala ng man Communist daw, Party of the Philippines. Kaya, ang ibig sabihin niyan, pag may partido, may partida. Meron akong basahin lang isang komento dito kay Eric Mamlari and Franco, mga kababayan. Sabi ni Mix Musico, bakit hindi din nila sabihin si BBM na do his job very well? Hindi yung puro si VP nakikita nila. Samantalang isa dyan, puro travel and pledges, at ang isa, puro budget at ayuda. Hindi ko alam anong parang They're dito. talking about Speaker Martin Romualdez, yung 500 billion na ayuda, which is ayuda. really scandalously shocking. Kasi sa pandemya, we only spent 200 something billion. Mas 70 mataas pa sa pandemic. 270 na yata sa pandemya. Going to an election year. We know what it is. Yeah, election year next year is start na ng election. And then for me, and I've been advocating for the poor, no? It's such a cynical way to view the poor people, yung ayuda. No, you create sorry to you, jobs. ma'am, eh. Exactly. You empower them. If you really love them, if you really want to care for them, create jobs, build schools, farm to market roads. Yun. Wag yung ganyan. At Make ang- them productive. Yeah, at ang tanong nga dito, ma'am, ng mga kababayan kahapon pa to, tatanong sa atin, ano nang nangyari sa 2 billion? Mahigit Yun, ang daming tatanong na nga dito remaining sa public champions funds. natin. Eh. At ang sabi nila, biglang nagpulasan ka, Eric, ang mga kongresista na punta na sa Dubai, na sa Japan, Oh. na sa Naku. South Korea. Ang nagtanong niyan si Majarani Paula. Yun. Yeah. At Sino nagpuntang Dubai? ang isa kahapon, ang binanggit, sana po tama ang pagkakabanggit sa atin, ang pangalan niya ay Congressman Benny Abante. Wow. Nagtatanong din kami niyan. Nasa Dubai ka ba? Congressman Benny Abante? Baka ipatawag mo naman Congressional hearing, bawal na naman. Bawal na naman magtanong. Ang tanong ng mamamayan, 2 billion ang naiwan. Kasama ba yun sa fund o baka naman personal? Travel fund. Kaya inabol nila na mag-travel.
Ang problema ganito. Pondo natin. Ang daming nagugutom na mamamayan, exactly Miss Ina, ang daping kulang ang kabuhayan, halos hindi makapaghapag ng pagkain sa Noche Buena. Yes. And yet, you can scandalously and heartlessly, walang puso, na mag-travel ng bilyon-bilyon kung totoo itong ang travel fund na 2 billion ay hindi na ninyo na ibinalik sa National Treasury. Saan ito ngayon? Yes. Saan ito ngayon? Ito ba ang ginamit yung travel? Personal money nyo ba ito? At pati ang CPP ay binigyan din ng travel support. At wala din sila ngayon sa Kongreso. Yan Ang matindi dito, ang kapansin-pansin dito ka, Eric, yung mga nakaupo doon sa inquiry na yun, ay yun yung mga yung naunang nag-travel. travel. Yun. Kasi nga may nagsasabi, Christmas season, wala na. I remember yung that beautiful PMA graduates letter, no? Nandyan pa ba, That ma'am, was portion one of yan? the that May was magandang ano yan, ma'am. may napakaganda talaga. Antig puso yun. Yes, the imperative for transparency. Ayun, please, ma'am. We declare that the pursuit of truth, especially regarding the use of public funds, is not a discretionary activity but a fundamental right. And when those in power stifle this pursuit, they betray the public trust. Ayun. Mandatory ang pagiging transparent and accountable nyo sa tao, lalo na sa pondo. Yun ang statement ng mga PMA Dapat graduates. tamaan kayo ng hiya pag ayaw nyo mag-explain sa Pilipino kung saan ninyo dinadala yung pera namin. Kasi trabahante lang kayo sa gobyerno, hindi kayo special. At kapag nagtanong po ang taong bayan na idinaan sa SMNI, at kapag kaming mga anchor sa SMNI na nagtatanong, hindi po yan destabilization. Ang tawag po dyan ay good citizens duty. Tungkulin ng mabuting mamamayan na bantayan ang kanyang pamahalaan at leader sa pamahalaan para maging matino at maayos ang pamamahala, hindi inaabuso. You know, there was one congressman that gave an accounting of his extraordinary fund. It was Paulo Duterte. So, there was one of them that Wow. did it. So, we can maybe ask that office and see if we can read it. No? At least we have a congressman that did it. No? And we will demand for all of Yeah, them. yes. Thank you, Congressman Paulo Duterte, sa pagbubukas ng iyong libro. Dito kayo na insulto dahil sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang program at hinabol niyong SMNI na ipasarado. Tinanong kayo ni Rodrigo Roa Duterte bilang mamamayan, ordinary citizen. Former president nga, pero ordinary citizen siya. And he has the right to say so. Sabi niya, nasa saligang batas na dapat nagre-report ang Kongreso. Tama po, Article 7 yata yan. Ang Kongreso taon-taon saan napupunta ang gastos nila. To the people, buksan niyo ang libro niyo sapagkat siya ay naging congressman, alam niya na may mga extraordinary funds at napakarami ng pondo na hindi nakikita ng taong bayan at walang full Commission on Audit Report na naiintindihan ng mamamayan. Yun lang ang pinagmulan. At sabi ni Rodrigo Duterte, kapag hindi nyo ginawa yan, may karapatan ang mamamayan na mag-demand sa inyo. Hanggat hindi nyo binubuksan ang libro nyo, wala kayong karapatan na mag-angkin o gumawa ng budget sapagkat kayo ay mga mayroong pananagutan sa posibleng pandaraya o korupsyon sa pondo if you fail to explain in a transparent manner sa taong bayan. Anong mali sa You know, pagtatanong na yun? And it's so important that we ayusin natin ang bahay natin. Yes. Kasi yung mga ibang bansa, no, corruption, 1%, 2%, nafa-fire na sila. Yes. Nasa na tayo ngayon? 40% yung kickback. Grabe, no? So, ayusin natin ang ating bansa. Huwag tayong papayag na ganyan at ang gagawa niyan ay ang mga opisyal na talagang totoong mga lingkod bayan at hindi tiwali at tayo din, no? Tayo ang magde-demand niyan. Yes. Brother Franco, in the last part ng Yes. ating bahagi, ma'am, gusto ko pong basahin itong ipinadala ng mga former cadre sa atin. Okay. Na part ng isang mahalagang statement na inisyu ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines na siyang totoong boss, amo manager nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas. At ito ngayon ay tatanong natin sa kanilang mga bagong kaalyado at kaibigan sa Kongreso. Itong sabi ng CPP directive dito, mama, na nakalagay sa Central Committee. Sinasabi niya, dapat nating itatag ang pinakamalapad na nagkakaisang frente, United Front, para ihiwalay at labanan ang rehimeng US Marcos. Ito Central Committee, dapat patuloy nating ilantad ang automated na pandaraya sa eleksyon 2022
ang huwad na landslide victory ng tambalang Marcos at Duterte. Ano masasabi mo dito, Speaker Martin Romualdez? Sapagkat ito po ay directive para kina Franz Castro ng Central Committee. Pakitanong nga sa kanila kung ito'y susundin nila o hindi. At ito itatakwil nila. Pinandarayaan daw ni Bongbong Marcos ang automated election ng 2022 kaya nanalo siya. At ang huwad na landslide victory ng tambalang Marcos Duterte dapat kunin ang pinakamalawak na suporta ng mga puwersang anti-Marcos, anti-Duterte. Kaya pala nag-Christmas party kayo. Kasama nila Laila de Lima. Pero kayo ay kumukuha at kumukubra din kay Martin Romualdez. Aba, lagaring hapon lagari sa kaliwa, lagari sa kanan sa pondo. Itong sabi niya ng CPP Central Committee, kailangan kunin ang suporta ng malawak na puwersang anti-Marcos at anti-Duterte na lumaban sa kanila at na kina Marcos noong eleksyon at ang milyon-milyon na nagrally noon sa lansangan ay kailangang abutin. So may panawagan ang CPP, NPA, NDF na gamitin ang pagkakataon na ito na nagkakagulo ang political leaders natin para hamigin ang pinakamalawak daw na suporta ng tao para bigwasan ang pagpapabagsak sa gobyernong Marcos. Ngayon ang tanong, sino ang destabilizer? Sino ang nagpapabagsak at may seryosong layuning pabagsakan ng gobyernong ito? Ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga Eric, a lot of us, we feel cheated kasi President Bongbong Marcos did promise continuity of the anti-LCAC programs, na no more peace talks. Kasi hindi na siya rocket science, successful na. Alam na natin yung formula para tapusin na ito, And yet, nag-flip-flop So this is why we voted for him. And then suddenly, that phony peace talks, na terrorist talks talaga yan, It's happening now. Maraming bumaliktad. So that's the thing here, Yeah. The anti-LCAC was very successful. And Miss Ina, kanina tinanong ako, your reaction to this. From 10 million para sa remaining mga 800 barangays na i-develop sana, at palalakasin pa para lumaganap ang paglago ng kalagayan sa mga lugar na dating ginapos ng CPP, NPA, NDF, naging 2.5 million na lang. How do you react to this? Magta-travel ako, pero pera ko, Ma'am, your message. Wala akong inargabyado dito sa biyahe na to, Hindi yan, ma'am, na hindi yan incentive mula sa kung sa amang pundo ng gobyerno. Wala, sa China daw galing, o kay Duterte. Saan ba nagagaling yung mga ganyan? Ewan ko, Baka bakit dumi ang ng bunting? Ano bang imagination? Ang alahas lang ang isinasanla, hindi ang bayan. Yun.